Pagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jen Agner at welcome po sa aking Day 93 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. At ngayong araw po ay ang pagpapatuloy ng series about All for the Glory of God. At ang topic po natin ngayong araw, October 29, 2024 ay The Glory of God in Suffering. At ang scripture po natin ngayong araw, 2 Corinthians 4 verse 17, For our light and momentary troubles are achieving for us an internal glory that far overweights them all. Sa Tagalog naman po, sapagkat inihahanda tayo nito magaan at panandali ang kapighatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. And teaching number 1, God created Adam and Eve as a good and free. Sabi po dito na ang ating Panginoong Diyos po ay ginawa si Adam and Eve na malaya at mabuti. Pero, kaya nga po sinabi dito na malaya, hinahayaan lang po ng ating Panginoong Diyos yung mga ginagawa nilang kilos kung magiging makasalanan ba sila or meron silang magagawang mga mali, masama, or mabuti. Kaya nga po, yung hinayaan lang sila ng ating Panginoong Diyos, free nga po and good, dun sila nagkasala. And teaching number 2, God allowed suffering from His greater glory. Sabi naman po dito na ang ating Panginoong Diyos po ay ina-allowed yung pagsasuffer natin or nung kung sino man nagawa niya from His greater glory. Like, pag tayo po ay nagkaroon ng kasalanan, talaga pong magsasuffer tayo kasi po nakagawa tayo ng kasalanan. And pag tayo po ay nakagawa ng kasalanan and nag-suffer po tayo, parang ano na po natin yun sa ating Panginoong Diyos na dun sa greater glory niya. And teaching number 3, God gave Jesus to bear penalty for sins. Sabi po dito na ang ating Panginoong Diyos ay nagbigay ng yung ating Panginoong Diyos po ay, di ba po naging makasalanan po tayong mga tao. So, yung anak niya po na si Jesus Christ is kinuha po nito yung dapat na penalty natin dun sa mga kasalanan natin. Pinako po sa krus si Jesus Christ and tayo po ay nabuhay na wala na pong kasalanan. Pero po pag tayo po ay gumawa pa rin po ng kasalanan ay hindi po tayo makakatakas sa penalty natin. And application number 1, trust in God's higher purpose despite misery. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na tayo po ay magtiwala sa ating Panginoong Diyos sa higher purpose natin dito sa mundo. Kaysa po tayo ay mag-isip-isip ng kung ano-ano na hindi natin alam. And application number 2, trust God's ultimate justice will prevail. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na tayo po ay magtiwala sa ating Panginoong Diyos na yung ultimate justice ay lagi nating makukuha. Kunwari po tayo po nagkasala. So, makukuha po natin yung ultimate justice doon sa sin na yun at tayo po ay magsasuffer. Kaya, pag tayo po nag-suffer is from His glory, later glory po yun ng ating Panginoong Diyos. And application number 3, trust in God's internal wisdom and plan. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na tayo ay magtiwala sa ating Panginoong Diyos sa internal wisdom and plan niya para po sa atin. Like, alam po natin ay magtiwala po tayo kung wala na po tayo believe sa sarili natin. So, magtiwala po tayo sa ating Panginoon Diyos na mayroon po siyang internal wisdom and may plano po siya sa bawat isa sa atin. And discussion, how can we trust in God's greater purpose when we experience suffering and hardship? Sabi po dito, at para po sa natutunan ko ngayong devotion na tayo po ay dapat talagang maniwala or magtiwala sa ating Panginoong Diyos na may greater glory po siya para po sa bawat isa. Kahit na po tayo ay nakaka-experience ng suffering and hardship kasi po, kaya po tayo na-experience na ganoon dahil po may nagawa po tayong kasalanan.
kung wala po tayong nagawang kasalanan, hindi po natin yon makakamtan yung mga suffering and hardship. Kaya po, kahit po maranasan natin yon is dapat po magtiwala po rin po tayo sa ating Panginoong Diyos na may purpose po siya para sa atin. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.